Isang fun run ang pinangunahan ng samahan ng mga magulang at estudyante ng Lasal Green Hills nitong Sabado. Inikot nila ang paligid ng isang mall sa Green Hills Shopping Center. Pinamagatang Run for Life. Layo ng proyekto na makapangalap ng pondo para sa ilang guro ng Lasal na may karamdaman, gaya po ng cancer. Isa sa mga beneficiary ang science teacher na si Imelda Castillo, may pambihirang uri ng colon cancer. I'm so glad buhay pa naman ako hanggang ngayon. I can still go to work. I can enjoy going around. Anyone siguro who will have this will think of nothing but to move forward Paraan din daw ito ng mga estudyante para magpasalamat sa kanilang mga guro. Itinaan din sa takbuhan ng UST High School Batch 88 at ng DNR ang kanilang kampanya para sa kalikasan. Tinatayang 2,000 runner ang lumahok. Kabilang ang daang-daang miyembro ng Philippine Army, Navy, Air Force, National Police at Coast Guard. Ayon kay Presidential Assistant for Central Luzon, Lorelei Fajardo, na miyembro ng UST High School Batch 88, layo ng kampanya na sagipin ang Marilao River sa Bulacan. Iba't ibang hakbang na ang ginagawa ngayon ng sambayan ng Pilipino para makapagtipid sa tubig. Ngayong may El Nino kanina, tinipo ng Department of Environment and Natural Resources ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga NGO at mga negosyante para pag-usapan ang mga solusyon sa problema sa tubig. Nakatutok si Dano Kutingkungkong. Sa unang tingin, tila maswerte ang Pilipinas kumpara sa ibang bansa sa Southeast Asia. Ayon kay DNR Undersecretary Demetrio Ignacio Jr., mas maraming tubig ulan ang pumapasok sa bansa kumpara sa ibang bansa sa rehiyon. Yun nga lang, halos 1/4 lang ng tubig ulan ang nagagamit natin. Ang karamihan tapon sa dagat, kaya kulang ang reserba natin kapag tagtuyot na. It is ironical that despite our excess water, 20% of our population have no access to safe water supply. Sa pinakahuling tala ng Pag-asa, 8.3 meters below normal ang level ng tubig sa Angat. Dahil dito, baka umabot na sa 22.5% o 3.1 million liters kada araw ang ibawas sa supply ng tubig sa Metro Manila. Before summer, nagkaroon ng El Nino. So, mahaba yung oras kung saan nagkaroon ng walang o kulang na ulan. Pumirma ng Memorandum of Agreement ang DNR at Philippine Chamber of Commerce and Industry para sa pagtuklas ng mga paraan sa pagtitipid ng tubig. Kasama rito si GMA Network Chairman, President and CEO Attorney Felipe Gozon bilang Vice President for Environment ng PCCI. We are here to promote the conservation and how to do it. Dahil napakalaking undertaking yan that requires everybody's cooperation. Both the government and the non-government sector. I do believe we could still conserve water, but we will have to think first. We have to start from our very own family. Dito sa Pilipinas, sinabi ng DNR na marami ring iba pang pwedeng pagkunan ng tubig. Nariyan ang Laguna Lake na nakatakdaw man ng pagkunan ng tubig ng Maynilad sa Mayo. Ang 65 reserve deep well ng Manila Water at Maynilad. At kapag umabot na sa sukdulan ng sitwasyon, paggamit sa mga mobile water treatment plant para magawang inuming tubig ang tubig mula sa dagat. That is a commitment also of the MWSS. It's a commitment of the water concessionaire. So if we allocate water that is sufficient for everybody, then there won't be a household that will go without water for 24 hours. Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, bukas po gugunitain ang World TB Day. Bilang pagkilala po yan sa araw kung kailan natuklasan ni Dr. Robert Koch ang mikrobyong kumikitil sa maraming buhay noong mga panahong yon. Makalipas ang mahigit 100 taon, kamusta na ang kampanya laban sa TB? Lalo na dito sa Pilipinas, nakabilang pa rin sa 22 bansa na nakikipaglaban pa rin sa sakit na yan. Ayon sa 2007 National TB Prevalence Survey ng DOH, bumaba sa 2 kada 1,000 Pinoy ang may TB base sa smear test kumpara noong 1997 na 3 kada 1,000 Pinoy. Hindi naman nakukuha ang TB sa pag-share ng kutsara or ng plato. Hindi siya makukuha dyan. It's really through airborne or inhalation. Sa oras na magkaroon kayo ng ubo na tumagal ng 2 linggo, idagdag pa ang pagkakaroon ng lagnat tuwing hapon, kawalan ng ganang kumain at biglang pamamayat.
magtungo agad sa pinakamalapit na TB Dot Center para magpasuri. Generally, yung mga DOTS facilities, ito yung ating mga rural health units, yung ating mga health centers sa syudad, at ang ibang mga DOTS facilities ay in fact mga privately owned. Ayon sa DOH, may sapat at libreng gamot para sa 6 na buwang treatment sa TB. Pati mga bata, may libreng gamot din para sa primary complex. Isa sa mga nakinabang sa libreng gamot para sa TB si Mang Rodolfo. Umaasa siya sa pagbabasura para mabuhay. Maganda-ganda na katawan ko. Medyo lumakas-lakas na ako. Maliban sa baga, nagkakaroon din ng TB ang balat, utak, buto at bituka. Sa mga nais namang magpatuloy ng kanilang gamutan pero kapos na sa pera, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na TB Dot Center para malaman kung paano mag-qualify sa mga libreng gamot na ibinibigay para sa TB. Mga kapuso, nagagamot po ang TB. Libre ang konsultasyon, libre ang gamot. Kaya wala na pong dahilan para hindi maging tinatawag na TB-free o mawala ng lubusan ng TB dito sa Pilipinas sa mga darating na taon. Samantala, sa mga gusto pong mag-donate sa mga proyekto ng GMA Kapuso Foundation, pwede po kayong magdeposito sa kanilang mga bank account. Maaari rin po kayong mag-log in sa www.kapusofoundation.com para sa detalye ng mga credit card donation. Susunod, ilang dolphin na stranded sa dalampasigan sa Coron, Palawan. Senadora Jambi Madrigal isinangkot si Brother Mike Velarde sa C5 Road Extension Project. At mga taga-Party Pilipinas, kamusta kaya ang rehearsal kasama ang choreographer ni Beyonce at Justin Timberlake? Tuloy ang pagtutok